manginasal. Maya-maya bumalik yung bata. At alam niyang binili niya, yung manginasal na chicheria. At yun ang inulam ng buong pamilya. Kaya nga naman may kinarte ako, may kanin naman, kumain na rin kami. Kung ganun lamang, siguradong sapat ang 21 pesos. Ngunit sabi niya ng isang ahensya, sakit ang aabutin mo. Kung hindi UTI, problema sa kidney. Kaya may sakit ka rin. Kaya yung 64 pesos, pagkain pa lang hindi pinag-uusapan. Hindi pa natin kinukonsidera kung sa syudad ba siya nakatira, sa probinsya ba siya, sa bundok ba siya. At ano pa yung ibang pangangailangan? Paano yung tubig? Paano yung damit? Shelter, kalusugan, pang-hospital. Tapos sasabihin, walang gutom at mahirap, mababa na ang rate ng kahirapan natin. Hindi. Sapagkat ang pagkain dapat sapat para sa ating katawan upang makapagpatuloy tayo sa buhay, upang magkaroon tayo ng lakas, upang makapaligod pa tayo sa ating pamilya, makapaligod pa tayo sa ating kapwa. Ito ay mga pangako. Bilang isang tao, parang mayroong pangako. Kayo ba ay nakapangako na o pinangakuhan? Ilang porsyento doon ang natupad? Ilang porsyento doon ang hindi natupad? Sapagkat bilang tao, limitado ang ating kakayahan kahit lagpas langit ang ating pangako. Pagdating sa katotohanan, maaari. Mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan nga at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming